Ayan, muli-muli. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. So, ayun na. Online limos. Online limos ba? Ako may gagamitin po na video clip. Bakit po? Tayo as, halimbawa, isa akong charity vlogger. Kapag, shoutout muna pala. Kape-kape muna, ano? Ayan. Tutumbukin agad eh. Ayan. Shoutout sa inyo. Sige na nga. Ito na. Ito na. Nang mabilis tayo. Manang tayo makarami. Kung isang halimbawang ako po ay nangangahas maging isang ganap na charity vlogger, okay? Alam niyo na pag charity vlogger, siyempre nandiyan, tutulong kayo, magkakawang gawa. Tutulong sa sariling pera. Kung wala kang pera, kung wala kang pantulong, huwag kang mangahas. No? Huwag kang mangahas. Kung ang iyong ipantutulong lang din naman ay iyong ipanlilimos pa or mamimirwisyo ka pa or makikiamot ka pa sa ibang tao ng pantulong. Pagka wala kang pantulong, huwag kang mangangahas. Huwag kang papasok sa hindi mo kaya. Wait, may gagamitin akong video clip. Hindi mo kaya. Wala kang puhunan para pantulong. Gagawa kang video, bibidyohan mo yung isang tao, tapos wala kang pantulong, iaasa mo pa sa ibang tao, tapos ngayon, mag-scout ka. Tapos, iaasa mo. Anong nangyari ngayon? Paano? Ngayon na wala ka nang aasahan, isang kagaya ni Kalinga Prab. Paano? Paano ka tutulong? Isang halimbawa kay Iking. Mamimirwisyo ka sa ibang mga OFW, sponsor, na ang mga OFW na yan, kaya nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya. Tapos ngayon, sa iyong vlog, sa iyong mga live, puro ka lagi, kunting tulong po, tulong-tulong po, patak-patak po, pahingi ho ang tulong ho, para ho kay ganito. Ikaw yung gusto mong tumulong, kung sino man yung dapat tulungan, sarili mo, bakit kailangan mong ipanghingi? Naturing kang charity vlogger, kuno, noon, ngayon hindi na, pakatok-katok nga, ngayon. Tapos ngayon, pag meron na, tulong, nangangahas, tumulong sa simbahan. Hindi ko binababoy dito ang simbahan. Mangangahas na tumulong, nagpaplano. Wala ka naman sarili pera. Ipanlilomos mo pa. So, online limos. So, hanggang kailan? Okay. Ako ay may gagamitin video clip. Likha ni Lynn J. Vlog. Okay? Ito, real talk ito. Okay? Wait lang ha. Wait lang. Bawa daw. Kawawa nga. Kawawa talaga yan. Seeking, palagi na lang asa sa ibang tao. Nabuti sana ko yung taong mga viewers na lagi niya hinihingian ng tulong at nagbibigay naman. Buti sana kung ang mga yan ay wala mga pamilya na sinusuportahan. Buti sana kung yung mga yan hindi kumakain. Okay, nagbigay. Hanggang kailan na palagi na lang ginawang asal na ang manghingi na manghingi. Okay. Bunot-bunot naman sa bulsa ng Iking. Bunot-bunot din sa bulsa, Mang Iking. Hindi konting kibot, may narinig ka lang na may namatay. Tulong po tayo. Abuloy ho, lagi ka naglilikom. Kunti may na-hospital, tulong ho tayo. Abuloy, patak-patak ho, tulungan nyo ho. Bakit ikaw? Hindi mo ba kaya tulungan sa sarili mo galing sa bulsa mo? Ha? May plano ka magpapagawa ng simbahan, tulungan niyo ho ako. Kailangan po ho ng budget ho. Kulang ho budget para sa pintura. Palagi at palagi at palagi. Hanggang kailan, bunot-bunot din sa bulsa. Ayon kay Lynn J. Nasuportahan po natin si Lynn J Vlog. Napapanood niyo po sa kanyang mga reels, lahat ng kanyang mga opinion sa Facebook. Lynn J Vlog. Okay, bunot-bunot din. Ha? Pati ba naman, lahat na yung pagpapabiga ng simbahan, lahat na kung ano-ano pa. Tapos ngayon papintura, iaasa mo pa sa iba. Na yung mga tao na nanonood sa iyo, yan, kumakain din maghapon. Umaga, tanghali, hapon. May pamilya din yung mga yan na tinutulungan. Naghahanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos makikiamot ka. Dukot-dukot din, bunot sa bulsa. Pag hindi kaya, huwag kang mangahas. Ha? Magplano ka, magdesisyon ka, tumulong ka sa sarili mo, pero hindi yung pinanlilibas mo. Lagi mo na lang ipinangangalakal, ipinanghihingi. Wala kang ambag. Kung hindi, bunganga mo lang, maghihingi. Kawawa naman si Mang Iking. Nanawagan.
Ayun na nga, lagi nga nananawagan, sis. Palagi na lang tulungan ng tulungan. Tapos kagabi, puro ilang gabi na nananawagan sa pintura ng simbahan. Pag hindi kaya or wala kang pera, huwag ka malahas. Huwag mo simulan, huwag ka magplano. Kung palagi ka na lang nananawagan, mahiya po tayo. Minsan manawagan. Pero yung maya't maya gabi-gabi ka na lang nananawagan, hindi mo maganda. Naiaasa mo ang iyong pagtulong sa ibang tao na ang mga taong iyan, ang mga viewers sa iyo, karamihan halos OFW, naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Tapos ngayon, pagkakaasahan mo sa mga patak-patak donation o limos nating maituturing. Kung wala kang kakayahan, huwag ka mangahas. At parang inaagawan mo ang mga OFW, ang viewers, nakukuhaan mo ng limos, donation. Hindi masama. Kung bukal sa loob naman nila na binibigay ang kanilang suporta. Pero namimihasa ka. Ginagawa mo asal na palagi na lamang. Ganon at ganon. As ikaw ay vlogger, nasaan yung kinikita mo sa pagbablog mo? Wala kang ina-update. Na tayo ho, sa pamamagitan ho ng pagbibideo ko sa pagbablog ko, ay kumita ho ako ng ganito, ito ho, ay ilalaan ko sa simbahan. Sa mga tanga, mga tungaw na nandyan na sumusuporta, dapat alam niyo yan, habulin ninyo. Nasaan yung kinikita niya sa pagbablog niya? Diyan sa simbahan. Bakit wala siya na i-announce, na ilalatag? Na yung kanyang kinita ay ilalaan sa simbahan. Meron ba? Oh, wala. Oh. Ah? Habulin ninyo, hindi yung kayo suporta, kayo na suporta. Na para bang kayo tumatain ng pera. Ay, kunti lang. Bunot-bunot kahit konti-konti lang. Yung kinita doon sa mga video sa pagbablog mo sa simbahan, iyan niya ipantulong mo. Ganon na yun, mas kapupurihan ka. Hindi yung miniyat, maya mo na lang ng pahingi, tulungan nyo kami, patak-patak naman, suportahan nyo naman kami. Palagi na lang gano'n, pampintura, kulang ang budget, palagi na lang gano'n. Pero ikaw, na nagbablog, kinuha mo ng video sa simbahan, ginawa mong content, ha? Binibidyohan. Nasaan yung kinikita dyan? Yun ang tanong. Yung mga nanonood dyan, yan ang habulin ninyo. Ako, opinion ko to, ha? Malaking tulong na yan. Eh, wala ka naman palang sapat na puhunan sa charity mo, King. Yun na nga, sis. Palaging tulong, walang kulang ang budget. Wala naman pala ikaw sapat na puhunan dyan sa iyong content. Maglalabas ka ng pera, ha? Ganito yun eh. Maglalabas ka ng pera, tapos bibidyohan mo. Yung kikitain mo doon sa video mo, yun yung balik. So, wala ka rin itulong. Naglabas ka nga ng mahunad ka. Tapos yung kita mo sa video, yun yung balik. Wala ka talaga na itulong. Una-una dahil ang perang ginagamit dyan, pera ng sponsor. Ah, yung pinagtutulong dyan sa simbahan, kung kanino pa man, galing sa sponsor. Tapos bibidyohan mo. And then, kikita yung video yun nun. Yung video na yan, may kita yan. Saan napunta? Nabalik ba sa sponsor yung pera? Hindi. Sa'yo. Sa'yo napunta. Namumuhunan ka gamit ang bunganga mo sa paghingi-hingi ng tulong sa mga sponsor. Ah, kuno, para sa ganito, sa biga, para sa ganito, sa ganyan, sa papintura. Ha? Magbibigay ang sponsor. Binablog mo yan eh. Binibidyohan mo yan eh. Yung kinikita dyan sa vlog na yan. Ibinalik mo ba yung mga tulong ng sponsor? Hindi. Saan napunta? Saan mo dinala? Ikaw ba may nai-announce? Ganito ho, kumita ho ang aking video sa pagbablog sa simbahan. Ay ganito ho. So ngayon, ito ho ay ating itutulong ulit or ibabalik ho sa mga sponsor. Meron ba gano'n? May update ka ba gano'n? Wala. Nasaan? Ayun ang tanong, sa mga tungaw, sa mga tulig, dapat alam nyo yan. Ha? Kung maghanap lang ng matutulong, wala kang pera. Huwag ka maghanap ng matutulungan. Kung wala kang pera, huwag ka mangangahas, magplano na magpapagawa ng ganito, magpapagawa ng ganyan sa simbahan kung wala kang puhunan, kung wala kang pera. Anong nangyayari nga? Laway mo lang ang puhunan mo. Manghihingi ka ng tulong sa mga viewers mo, sa mga sponsor, manghingi ka ng tulong, yun yung ipagagawa. Kung saan man dapat ipagawa, kung ano yung pinapagawa. Binibidyohan mo yan, binablog mo. So ngayon, kumita ang video. Yung kita ng video, binayaran mo ba yung sponsor? O pinagawa mo ba sa simbahan? Yun yung sinasabi ko eh. Yung mga sponsor dapat alam nyo yan, talasan nyo naman ang pakiramdam nyo. Dapat alam nyo yan, na kumikita siya sa pagbablog niya. Puhunan ay ang
paghingi-hingi sa sponsor ng pera. Ibablog niya yan. Pagbablog niya, may kita. Nasaan yung kita? Nasa kanya. Saan dinala? Hindi ko alam. Ngayon, ilang beses pa na lagi manghihingi ng tulong. Ngayon, hingi, wala kulang daw budget sa pagpapintura. Okay, kung may pera, ibablog niya yan. Mahaba nagpipintura. Yung kita doon nasaan? Sa vlog. Nasaan? Nasa kanya. Sa halip, ibalik sa sponsor yung pera or itulong yung kinita sa simbahan. Nasa kanya. So, ginagamit na puhunan ang kanyang laway, panghihingi ng suporta ng tulong sa mga sponsor. Di ba? Bunot-bunot din. Ngayon, kung wala kang pera, huwag kang mangahas. Iniaasa mo sa mga tao yung pagtulong mo. Tapos ngayon, i-vlog mo. Kumikita yung video, nasaan? Nasaan yung kita, ha? Ngayon, namang problema ka. Kasi wala kang ibigay sa tinutulungan mo. Wala kang pera. Ngayon, nanghihingi ka. Para hingi nga. Marami ang beses. Pag may patay, alam niya na hindi siya basta-basta makakapunta doon. Napag-isipan niya sana mabuti yon. Tumanggap ng limos. Ano ba naman yung sabi na, ay, teka muna ho. Mangyari lamang na kayo ay mag-PM na kay ganito, kay ganon. Para makarating doon agad-agad yung pera. Dahil alam niya, dahil dapat sinabi niya na ako ay hindi ko sure kung ako makakapunta ron dahil medyo mahirap ang sitwasyon. Baka pagpunta ko ron, madatnan ako ng mga ibang vlogger doon na vlogger ng Kalingap. Hindi eh. Tapos ngayon, ayan, meron yatang papasyente na nasa ospital. Panlilimos na naman. Wala ka ba pera? Bunot-bunot din. Nasaan yung mga kinita mo sa palipad? Yung kinita mo dyan, view sa iyong video. Wala raw kuno budget para sa pintura ng simbahan. Nasaan yung kinita mo? Ikaw ba dinideklara mo ba lahat kabuuan mo kita? Nasaan yung kita mo? Nasaan? Yun yung sinasabi ko. Kayo mga sponsor, mag-isip kayo. Ha? Ano nang nangyari? Saan na yung beat na hinawakan mo? Yung power? Nasaan, Wala nang iking. nasaan na yung sinasabi na hawak ko ang bit? Yung power niya. Wala. Ugali na niya manghingi ng tulong. Pinasok mo yung pagiging charity vlogger, yung pagtulong-tulong tulong ko no, dapat meron ka na inilalabas mula sa iyong bulsa. Yung kinita mo. Yan ang ipampapintura. Yung kinita mo, yan ang ipampapintura sa simbahan, hindi yung para hingi-hingi ka. Ay, yung hinihingian mo mga tao, mayayaman, lahat. Ha? Oh, pero kahit sabihin mayaman, dapat mahiya tayo. Bumunot ka sa sarili mong bulsa, ha? Saan mo napunta mang iking? Wala na yung power mang iking. Kawawa na. Saan napunta yung mga kinita? Sa pagbablog-vlog ng simbahan? Pasarili? Yun yung tanong po. Yan ba mag-e-effort? Magbablog kung wala siyang nagaganan siya? Kung wala siyang nahihita? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya yung mga nanonood dyan, mag-isip-isip kayo. Hala, sige-sige kayo. Para kinukonsentin nyo eh. Ibablog na ibablog yung simbahan. Pero, palagi na lang pananghihingi. Kagaya ngayon, para hingi. Hindi ako mano daw ay budget sa pagpapapintura. Saan yung kinita mo? Kabablog mo. Habulin nyo yan. Dapat, kayo mga viewers na naniniwala dyan at nagpapadala dyan, nagpapalipad dyan, dapat hinahabol nyo yun. Nasaan yung kinita niya? Bakit palagi ginawa kasal para hingi-hingi? Di ba? Inaraw-araw na lang para hingi-hingi. Oh, paano? Paano ang mangyayari niyan? Kung laging ganon. Para hingi-hingi. Abay kayo naman. Yan. Saan yung hawak ang beat ng iking? Wala na. Saan na napunta yung napunta na sa kanya ng iking? Lagi sinasabi, hawak ko ang bit, hawak ko ang bit. Hawak mo ang bit, saka hihingi. Bumunot ka naman sa iyong bulsa. Hawak mo ang bit. Nasa bulsa mo na ang iyong kinita. Dapat iyan na ang iyong ipagpapintura. Sa simbahan, ano? Pambihira ka. Kasi mahirap to, na lagi na lang hanggang kailan ka, puro pahingi-hingi. Natuloy ka charity vlogger. Hindi ka na nga nag-i-scout, hindi ka na nga naghanap ng matutulungan. Puro ngak-ngak ka na lang. Araw-gabi, ngak-ngak. Focus lang, puro issue, kay Beyonce. Tapos pagkagabi, yan. Sa araw, ibablog ang simbahan, puro simbahan. Dahil, tapos, ang thumbnail, hindi angkop doon sa nilalaman ng video, uutas, mauutas ang channel mo. Sinasabi ko sa iyo. Maghintay ka, mautas yung channel mo. Sa panluloko mo. Niluloko mo sa YouTube eh. Ang mga tao, niluloko mo eh. Ang nilalagay mo sa thumbnail mo, tinan mo. Hindi angkop sa video mo. Ha? Pati picture, ha? O, tinan mo. Na ano naman iking? Yung
Doon lang pumunta sa kabila ng iking at nawalan ka na ng ambit ng iking. Ang iking, bawas-bawasan mo naman yung sahod mo sa YT. Yung sahod mo sa YT, ayon kay Lin J Vlog, bawas-bawasan mo. At iyan ay pagpapintura mo. Di ba? Magpupuhunan ka sa panghihingi, pahingi po ng tulong. Patak-patak naman po para po sa ganito, para po kay ganito, na ospital, para po kay ganito. Kulang na po ang budget namin sa simbahan. Kulang na po ang budget sa pintura. Bawasan mo ang iyong kita sa YouTube. Wala kang dinideklara na ito po, kikita natin sa YouTube. Ito po, ganito po. Ito po ay ibibili ng pintura. Sa mga tanga na naniniwala sa kanya at sige-sige ang bigay, ang tulong. O sisain ninyo, magkano ba ang kinita mo, Iking, dyan sa pag-vlog sa simbahan? Na iyan ang dapat na ipagpapintura. Wala, mga tanga din ng iba eh, hindi marunong mag-usisa eh. Hihingi ng tulong. Puro online hingi. Hihingi ng donation, limos, para sa simbahan. Ay, yung kinita niya na saan? Tinanong niya sana. Ha? Masyadong hingi ng hingi kasi scam na yan. Ayun, sabi ni Lin J, huwag kang hingi na hingi. Kasi pang-i-scam na yan, pabubudol na kung maituturing natin dahil inaraw-araw mo na lagtaran na panghihingi. Lagtaran talaga panghihingi mo ng donation, ng tulong. Tulungan nyo naman po kami, kulang pa ang budget para sa papintura. Nasaan yung kinita mo? Siya sa pagbablog sa simbahan na yan. Di ba? Bakit hindi yan ay paggawa mo? Pambili mo ng pintura. Ayun, araw-araw mo binablog eh. Ang simbahan eh. So kumita na yan. Nasaan yung kinita? Ginagawa mo content yung simbahan. Ha? Nasaan yung kinita ng simbahan? Diyan sa video mo, sa pagbablog mo sa simbahan. Eh yan ang pampapintura mo. Eh yung mga tungaw na naniniwala sa kanya, hala sige. Hindi ninyo alam na kayo mismo kinakasangkapan. Ginagamit kayo. Para sa sarili niyang plano. Una-una, walang transparency. Yung kita, ipambili ng pintura. Bumunot ka. Ha? Oh. Hindi na yan charity, Mang Iking. Hindi na nga charity. Hindi na nga siya nagcha-charity. Ang style niya kasi pinanghihingi sa mga tao. Tapos ngayon, di nabigyan siya ng mga tao, ipapagawa na yon. Ayun na nga nabanggit ko na kanina. Ibablog niya. Kikita yung video. Nasaan yung kita? Kasi kung maghabulan, sobra-sobra pa yan sa papintura. Pambira eh. Yung bilyo niya sa isang buwan, pinakamababa na niyan, mga 80,000. Sa estimate po ng inyong lingkod. Dahil tayo naman may mga bilyo rin, ganyan ang bilang ng views. Ay, hindi ko naman sinabing ganun yung akin. Kalaki. Dahil mas malaki pa nga ho ang kinikita niya dahil yung kanya ay meron pang palipad. Kaya nasabi ko, baka nasa 80,000. Dahil meron ho siya mga palipad. Kada live. Kumpara sa akin na ano lang, ads lang talaga yung kinikita sa akin. Sa kanya ho, baka sa estimate ko, baka aabot ka ng 100. Dahil sa mga palipad, kada live, lagi may palipad. O, di ba? Sabi nga natin sa isang live, ay kumita siya ng 2,000 sa palipad. I-times nyo sa 30 days. So, meron 60,000. Ay, yung kikitain pa dun sa ads. O, ay paano kung hindi lang 2,000 yung kanya kinikita? Ah, sa palipad. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, dapat siya bubunot. Yung kikitain niya dyan, sa pagbablog niya dyan, ipatulong niya. Oh, di ba? Oh. Kailangan. Bunot-bunot naman sa bulsa, Mang Iking. Yan nga po. Kaya nga tinatawag ka na charity vlogger. Kasi Kailangan bunot-bunot, kaya nga tinatawag na charity vlogger. Anong nangyayari nga, wala nga siyang ano eh. Wala nga siyang bunot eh. Puro panawagan ng puro para hingi-hingi eh. Hingi ng hingi. So, anong nangyayari? Online limos. Donation, online hingi ng donation. Oh, mayroong magkukusa na magbibigay donation. Oh, may kusa para yan ito lilimusan natin yan para gagamitin daw kuno para daw kuno pampapintura. Bakulang daw ang budget sa pintura. So, patak-patak, di ba? kailangan yung tulong mo ay galing din sa'yo. Paano nga sis manggagaling sa kanya? Eh, ilang buwan na lumipas simula nung inumpisahan yung project na yan, wala siyang dinideklara na ang kinita ko po sa aking YouTube channel ay kumita ako ng 120,000. Ito po yung 70,000 ay ilalagay natin sa simbahan. Dahil iyan, sa totoo lang, yung kikitain niya sa kanyang YouTube channel sa pagbablog ng simbahan, kahit hindi na siya humingi ng tulong, kaya-kaya na niya yan, ni King, sa kanyang kita. Di ba? Oh, naka-premiere, may mga palipad. Bukod pa yung views. O, di ba? Pero inaraw-araw, puro para hingi-hingi. Kulang daw budget sa simbahan.
Ay, nasaan yung kinita mo nga? Puro ka hingi, inaasa mo sa mga viewers mo. Ano ba lahat yung viewers niya? Mayayaman? Ang iba dyan, ang mga OFW. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Huwag umasa sa sponsor. Kasi yung sponsor, busy sila sa kanyang mga araw-araw na gawain. At hindi naman palagi may pera. Wala, asa sa sponsor eh. Asa sa sponsor, ito yung pinakamasaklap dito. Kinukonsinti din ng mga sponsor. Huwag niyo konsintihin. Dahil unang-una, yung kinita niya sa simbahan, kung bibili yan ng pintura, wala. Saktong-sakto yan. Labis pa. Wala nga dinideklara yan kung magkano kinita niya sa pagbablog niya sa simbahan. Maging wise naman po kayo. Sa lahat ng mga naniniwala dyan, gamitin niyo ba yung utak ninyo? Ano? Gamitin niyo yung isip niyo. Yun lang yung akin. Naturingan na charity vlogger, wala naman siya na ilalabas. Galing sa kanyang bulsa, wala nga din pating transparency. Tapos panay ang para hingi-hingi, panay ang sasabihin na kulang ang budget sa pagpapapintura. Yung ibang tanga naman, hala, sige-sige. O, di ba? Abangan nyo ako guys sa akin next video. Supportahan po natin Lynn J Vlog. Pagka tayo mangangahas na may pagkakagastusan, wag mo simulan kung wala kang panggastos. At kung iaasa mo lang din sa ibang tao. Hanggang kailan? Umasa ka na ng umasa. Eh kumikita ka naman sa iyong pagbablog. Dahil unang-una kung wala kang kinikita dyan sa pagbablog mo, nag-aarimuhanan ka. Nagbablog ka pa kung wala kang nagaganansya. Otot mo. Kahit hindi mo ipanghingi yan, yung kinikita mo dyan, yung sweldo mo dyan, yan, pambili mo ng pintura. Dahil binablog mo yung simbahan, ipambili mo ng pintura. Kumita ka dyan. Di ba? Pag premiere ka, may palipad. Pag live mo, may palipad. Tapos ngayon sabihin mo, kulang ang papintura. Saan yung kinita dyan sa pagbablog? Sa simbahan. O yan ang bili mo. Kahit hindi may panghingi, sobra-sobra yan. Kahit na 20 malaking balde yan, yung pinakamalalaking balde na. Kaya-kaya yan. Ha? Magkano isang balde? 3.5, 2.5, 3.5, isang malaking timba, yung pinakamalaking timba na pintura. 2.5, 3.5 ba? O, di ba? Abangan nyo guys sa akin next video. Sana yung mga naniniwala dyan, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong mga tatanga-tanga na lagi kayo nagpapauto. Di ba? Wala siyang dinideklara eh, na ito yung sinahod ko, ganito, bibili po natin ng pintura, or kumita ko halimbawa, kumita ako ng ganito, o yung kalahati, bibili po natin ng pintura, yung kalahati para naman sa sarili ko. Ganun eh, kaso wala eh. Abangan nyo ako guys sa akin next video. May galang shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman po ng thumbs up.